Nag-livestream ka habang nagtitinda ng sinangag sa iyong stall. Ang presyo, 100,000 para sa isang butil ng kanin. Dahil dito, binash ka ng husto ng 30 bilyong netizens. Sinasabi nilang nababaliw ka na raw sa pera. Pero ang hindi nila alam, ay nalulugi ka lang pala sa iyong negosyo. Ginagawa mo lang ito para makumpleto ang misyon na ibinigay ng iyong master. At ngayon, sunod-sunod na. 1 linggo ka nang nagtitinda. Pero wala ka pang naibebenta kahit isang butil ng kanin. Sa sandaling ito, napatingin ka sa siksikan ng mga tao sa katabi mong stall. At napailing ka na lang sa pagkadismaya, habang iniisip mong wala ka na namang benta ngayong araw. May ilang tao na dahan-daang lumitaw mula sa bakana ng eskinita. Ang nangunguna sa kanila ay isang matabang lalaki. Bilog ang ulo at malapad ang mukha. Ang kanyang buhok ay may kintab at nakasuklay pa atros. May isang tao sa paligid na nakakilala sa kanya. Tuwang-tuwa itong lumapit at nagsalita, "Sir Gao, fan niyo po ako. Pwede po bang magpa-picture sa inyo?" Ang lalaking ito ay ang sikat na food vlogger na si Gao Jia. Dati siyang isang chef. Naging head chef pa nga siya ng Western cuisine sa Sheraton Hotel. Mayroon siyang 10 milyong followers online. Sikat na sikat talaga. Pagkatapos makipag-picture ni Gao sa kanyang fan ng nakangiti, agad siyang nagtanong, "Narinig ko, mayroon daw dito isang stall na nagbebenta ng sinangag sa halagang 10,000 bawat order." Totoo ba yun? Yung fan na lumapit ay isang babae. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang stall mo. Pagdating po namin ng mga kaibigan ko, nakita na namin agad. 10,000 nga po ang presyo para sa isang serving. Mabuti naman kung mayroon. Sinadya ko talagang pumunta rito ngayon para i-film yan. Humarap si Gao sa camera at sinimulan ang kanyang intro. Sa dami ng sabi-sabi, ako ang magsasabi. May nagtip na fan na may isang stall daw dito sa eskinita na naglalakas loob magbenta ng sinangag sa halagang 10,000 bawat order. Ngayon, aalamin natin kung ano ang totoo. Tingnan natin kung anong klaseng sinangag ba ito at bakit napakamahal. Boss, ikaw ba ang nagbebenta rito ng sinangag na 10,000 ang isa? Malalim ang iyong iniisip tungkol sa sining ng iyong pagluluto ng sinangag. Nang bigla kang maantala ng isang tanong, nagangat ka ng tingin, nakita mo ang isang matabang lalaki na nakatayo sa harap ng iyong pwesto. Kasunod niya ang kanyang 3 mga katulong. 2 sa kanila ay may hawak na lighting equipment, habang ang isa naman ay may hawak na camera para mag-record sa gilid. Ang kanilang pagdating ay agad na nakaagaw pansin sa mga usisero sa paligid. Napalibutan kanila dahil sa kanilang pag-uusisa. "Ako nga, maikli at direkta ang iyong sagot. Marami na rin ang nagtatanong ng presyo nitong mga nakaraang araw." Pero sa huli, lahat sila ay tumatalikod na lang at umaalis. Dahil para sa isang sinangag na nagkakahalaga ng 10,000, kahit ang mga mayayaman ay kailangang pag-isipan kung sulit ba itong subukan. Pero iba pagdating sa mga food vlogger. Habang mas kakaiba ang isang bagay, mas lalo silang dumarating para dito. Dahil nangangahulugan ito ng napakaraming views. Basta sapat ang views, sa isang ad collaboration pa lang, madali lang nilang mababawi ang kanilang ginastos. Nang marinig ni Gao ang iyong kumpirmasyon, lumingon siya sa kanyang mga katulong, nagkatinginan sila at napangisi. Isang sinangag na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ang title pa lang na iyan, sapat na para makakuha ng milyon-milyong clicks. Anong klaseng sinangag ang nangangahas magpresyo ng 10,000? Napansin niya ang nakaset up sa tabi mo na cellphone, kaya sumilip siya rito. Nagla-live ka rin pala. Biglang sumulpot ang malaki niyang ulo sa camera ng iyong livestream. Agad na nagkagulo ang mga nanonood sa livestream. Putet, si Gao. Anong nangyayari? Nandito rin si Gao para i-review ang pwesto. Gao, takbo. Huwag ikaw ang unang susubok niyan. 1 linggo nang nagbebenta ang streamer na yan. Wala pa siyang naibebenta kahit isa. Gimak lang yan. Sobrang nakakagulat ang celebrity effect ni Gao. Ilang segundo pa lang siyang nagpakita. Daan-daang tao na agad ang pumasok sa livestream. Mabilis na gumalaw ang mga comments sa screen. Siya ba yan? Si Gao na God of Cookery. Sa isang iglap, 12 ng komento na ang dumaan sa livestream. Sinulyapan lang ito ni Gao bago ibinaling ang kanyang tingin. Umingala siya at sinuri ang signboard. Lumingon siya at ngumiti sa cameraman. Bago humarap sa iyo para magtanong, "Bossing, ang alam ko lang, may isang sikat na chef sa Hong Kong. Ang God of Cookery na gumagawa ng Emperor's Fried Rice. Pero ang isang order niya ay 5,000 lang. Bakit ang fried rice mo, ibinebenta mo ng 10,000? Tinaman mo siya ng tingin at sinabi sa mahinahong tono. Malalaman mo kapag natikman mo. May dating din pala. Medyo napahiya si Gao at tila na awkward. Lumingon siya at nagtanong sa isang lalaking may backpack. "Boss, anong sabi mo? I-shoot ba natin o hindi?" Tiningnan ng lalaking may backpack ang mga taong nakapaligid. Pagkatapos ay sinuri niya ang iyong magandang itsura at ang malinis na food cart, saka determinadong tumango. "I-shoot. Ang pinakamasama lang niyan ay masasayang ang pera natin." Bilang project director, ang pagtukoy kung ang isang paksa ay kayang magdala ng maraming views ay isang pangunahing kakayahan. At itong napakamahal na fried rice ay malinaw na may pang-akit. Huwag na nating pag-usapan ng iba. Ang itsura pa lang nitong may-ari ng stall, sapat na para makakuha ng milyon-milyong views. Nang makuha ang pagsang-ayon ng director, nakampante na si Gao. Humarap siya sa iyo at sumenyas, "Boss, isang order." Nang marinig ang sinabi niya, itinaas mo ang iyong tingin sa kanya. "Sigurado ka bang o-order ka?" Tinitigan ka ni Gao. "Syempre, sigurado." "Bakit? Inaalala mo bang tatakbuhan ko ang bayarin?" Walang emosyon mo siyang sinulyapan. Kung isa kang eksperto, hindi ka mag-aalala sa pagbabayad. Isang sagot na puno ng kumpiyansa. Natawa si Gao sa kumpiyansa mo. "Huwag kang mag-alala, kahit ano pa ang maging lasa niyan. Babayaran ko ng buo. Kung sakaling palpak ito, ituturing ko na lang na malas ko." Hindi ka na nagsalita pa.
Tumango ka lang ng bahagya, at bumigkas ng 2 salita, sandali lang. Bago pa man matapos ang iyong salita, nagsimula ka ng maghanda, tumingin-tingin si Laugaw sa paligid. Pero wala siyang nakitang upuan. Kaya bumalik na lang siya sa tabi ng project director. Habang nakanguso ay nagreklamo siya, pakiramdam ko, mapapaso tayo sa pagkakataong ito. Tingnan mo itong sangkalan ng batang boss, may kintab sa sobrang linis. Mukhang tayo pa yata ang magiging ginipig niya. Pinakalma siya ng director, huwag kang mainip. Ang mga taong naglalakas loob na maging ganyang kayabang, kadalasan ay may ibubuga talaga. Malabo, gaano man siya kagaling. Sa huli, isang mangkok lang din yan ng sinangag. Umiling-iling si Laugaw. Puno ng pagdududa. Sa sandaling iyon, biglang itinuro ng cameraman ang iyong pwesto at napasigaw, ano yun? Kanin ba yun? Bakit ganyan ang itsura? Napalingon si Laugaw nang marinig iyon. Nakita niya ang isang bamboo steamer na nakalagay sa iyong harapan. Nakabukas na ang takip nito, at nakalantad ang mga bilog at buong butil ng puting kanin sa loob. Napakaganda ng kalidad ng kanin na ito. Bawat butil ay parang kristal sa linaw at kintab. Tila ba naglalaman ito ng sariling buhay? At sabik ng gumalaw. Sa pagitan ng mga butil ng kanin ay mayroong hindi mabilang na maliliit na kulay kahel na tuldok. Hindi malaman kung ano ang mga iyon. Ano ito? Lumapit si Laugaw dala ng kuryosidad. At nagtanong sa iyo, itlog ng suwahe. Casual mong ipinaliwanag. Ba, may ibubuga, ha? Pabulong na humanga si Laugaw. Medyo gulat siyang napaatras. Sabi niya sa team na nasa likuran niya. Hindi biro itong batang boss. Bakit? Naguguluhan ang mga kasamahan niya. Nang makita ito, nakangiting ipinaliwanag ni Laugaw. Ang tawag sa teknik na to ay hiram lasa. Pinapa-absorb nito sa kanin ang linamnam ng hipon. Ang paraan, binubuksan muna ang sariwang hipon. Tinatanggal ang dumi sa likod. Tapos, yung binabad ng bigas. Pinapalaman sa katawan ng hipon at sabay na papasingawan. Sa ganoong paraan, manunuot sa kanin ang malinamnam na katas ng hipon. Pagkatapos, ihahalo ang pinasingawang itlog ng hipon. Hindi lang ito nagbibigay ng kakaibang texture sa kanin. Nagdaragdag din ito ng kaunting tamis linamnam. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, saka lang naintindihan ng lahat. Kung ganun, hindi pala basta-basta itong sinangag na to. Dapat lang na ganyan ka-espesyal. 10,000 yuan ba naman ang isang serving niyan? Hindi pa rin kumbinsido si Laugaw. Kung hiram lasa at dagdag itlog ng hipon lang yan, hindi pa rin ako makukontento. Isang sinangag na nagkakahalaga ng 10,000. Hindi pwedeng ganyan lang ka-simple. Hindi pa man siya natatapos magsalita, isang hindi kapani-pani walang bango ang biglang sumengaw. Anong amoy yun? Nakakatakam ang amoy. Sunod-sunod ang bulungan ng paghanga ng mga tao sa paligid. Rinig na rinig mo pa ang paglunok nila. At marami-rami sila. Pati si Laugaw ay naakit sa nangingibabaw na bandang iyon. Napatingin siya sa food cart mo, yung amoy. Galing sa tapayan na yan. Nakita ng cameraman kung saan nanggagaling ang bango. Nakita niyang may hawak kang basang dahon ng lotes. At sa harap mo ay may isang kulay kapeng banga na mukhang lalagyan ng alak. May lumalabas na manipis na puting singaw. Diyan nanggagaling ang napakalinamnam at napakabangong amoy. Mukha namang ordinaryo lang ang bandang ito sa labas. Matagal mo na itong pinaiinit sa mahinang apoy sa kanang kalan. Ang dahon ng lotes sa iyong mga kamay at sa tabi mo. Kasama ang isang makapal na puting tela ang lino. Ay ang dating mahigpit na nakatakip sa bibig ng banga, na walang iniiwang kahit kititing na siwang. Nang makita ang bandang ito, maamoy ang bango nito. Hindi napigilan ni Laugaw na sabihin, Buddha jumps over the wall. Ang Buddha jumps over the wall ay ang obra maestra ng mga lutuing min. Kilala rin ito bilang Fushokwan. Ang mga sangkap nito ay sadyang pinili. Kailangan nito ng abalone, sea cucumber, fish mo, shark's fin, pinatuyong scallops, at iba pang pambihirang sangkap. Ang proseso ng paghahanda nito ay napakakomplikado rin. Ang mga mamahaling sangkap na ito ay dapat gamitin ng tuyo. Ang proseso pa lang ng pagbabad para lamambat ay tumatagal ng hindi bababa sa 1 linggo. Pagkatapos ibabad para lamambat, sabay-sabay itong ilalagay sa bangan ng matagal ng Shaoxing wine. At dahan-daang pakukuluan sa masaganang sabaw sa mahinang apoy. Kapag ang Buddha jumps over the wall ay pinapakuluan. Dahil ang bibig ng banga ay tinatakpan ng dahon ng lotes. Sa sandaling alisin ang takip nito, sa bahagyang pag-angat lang sa isang sulok ng dahon ng lotes, agad na sasalubong ang bango ng alak. Napakasarap sa pakiramdam. Nakatikim na rin si Laugaw ng Buddha jumps over the wall dati. Sinadya pa niya ang 100 taong gulang na restaurant sa Fuzhou. Pero kahit na ang pinakamataas na uri ng Buddha jumps over the wall doon, kumpara sa bango nito noong binuksan ng banga, ay walang-wala pa rin. Nasaan nga ba ang pagkakaiba? Huminga ng malalim si Laugaw. At agad na sinabi, ang alak na ito ay hindi pangkaraniwan. Wadaw mula sa Shaoxing ito, hindi ba? Nang marinig siyang sabihin ang pinagmulan ng alak, humingala ka at tinignan siya. Isang ngiti ang lumitaw sa iyong mga labi, magandang klase. Kailangan din ng isang eksperto para malasap ang hiwaga nito. Wadaw nga, mahuhulaan mo ba kung ilang taon na itong nakaimbak? Nagbalik ka ng tanong. Lubusang nabighani si Laugaw sa halimuyak ng buksan ng banga. Dali-dali siyang kumaway, sobra nyo naman po akong pinupuri. Talagang binobola nyo na po ako. Ang kaya ko lang pong masabi ay kung wadaw wine ito, hanggang doon na lang po. Hindi ko na po talaga maamoy kung gaano na ito katagal. Pero ang samyo ng alak na ito ay mayaman at matapang. Siguradong isa itong pambihirang alak. Hindi ka umimik, kalmado mo lang ipinaliwanag, 18 taong gulang na Nuerhong. Ganoon pala, napalatak si Laugaw, isang tunay na 18 taong gulang na Shaoxing Nuerhong. Ang kalahating kilo nito ay aabot sa 1,000. Kung titingnan ng laki ng bandang ito, kahit na hinaluan pa ito ng tubig,
Kakailanganin pa rin ng halos 1 kilong nuurhong para magkaroon ng ganito katinding samyup. Ang gastos pa lang sa alak ay aabot na sa 2,000. Pero ang galing sa pagluluto ay hindi lang basta nakasalalay sa paggamit ng mga mamahaling sangkap para manalo. Kung hindi ka dalubhasa, kahit gaano pa kaganda ang mga sangkap mo, hindi ka makakaluto ng pambihirang sarap. Gayunpaman, sa mga sandaling ito, nawala na ang pagmamaliit ni Laugaw. Sa banga pa lang na ito ng Buddha jumps over the wall. Masasabi na niya na talagang isa kang taong may pambihirang kakayahan. Ang bango. So, ito pala yung Buddha jumps over the wall. Kaya pala ang mahal ng benta. Sa amoy pa lang, siguradong napakasarap na. Nagsimulang magbulungan ang mga manunood sa paligid dahil sa kuryosidad. Nakatutok ang lahat ng tingin sa banga na nasa harap mo. Kahit ang mga nanonood sa livestream, nakikita sa camera. Ang reaksyon ng mga taong nakapaligid. Ilang komento ang mabilis na dumaan sa screen. Hindi kaya mga bayaran lang yan. Ang OA naman umarte. Hindi ako naniniwalang sa amoy pa lang. Ay ganyan naka-OA ang magiging reaksyon. Kahit si Laugaw nagsabing magaling. Mukhang may ibubuga nga talaga. Bakit, hindi ba pwedeng bayaran si Laugaw para gawin yan? Sa totoo lang, hindi. Kung tatanggap siya ng bayad, sinisira niya lang ang reputasyon niya. Sa totoo lang, may 10-10 milyon siyang followers sa buong internet. Milyon-milyon ang kinikita niya sa mga ad kada buwan. Hindi niya kailangang sirain ang kanyang kabuhayan para lang sa kakarampot na halaga. Wala ka ng oras para pansinin ang mga comments sa livestream. Hindi dapat buksan ng mabilis ang bunganga ng banga, dahil mawawala ang karamihan sa bango nito. Mabilis kang kumuha ng isang salon na gawa sa kawayan. Isinawsaw mo ito sa banga at sumandok ng ilang beses. At nakaahon ka ng isa na sinlaki ng bunganga ng mangkok. Isang malaman at makapal na abalone. Ang buong katawan ng abalone ay nababalot sa malapot na sarsang kulay kape na mamula-mula. Napakalapat ng sarsa, para bang pinalapot ito gamit ang gawgaw. Pero sa isang tingin pa lang, alam na ni Laugaw na iyon ay natural na gelatin na lumabas dahil sa matagal na pagpapakulo. Grabe, ang laki ng abalone. Pati ang cameraman at assistant ay natulala. Sinamahan na nila si Laugaw sa hindi mabilang na restaurant. Kabilang na ang mga may Michelin star. At nakakita na rin sila ng iba't ibang klase ng abalone. Pero abalone na ganito kalaki. Ngayon pa lang sila nakakita. Grabe, grabe talaga. Halos lumuwa na ang mga mata ni Laugaw sa pagkagulat. Isang abalone na ganito kalaki. Ang presyo nito sa merkado, malamang nasa 10,000 na, ano? Nang makita ang dambuhalang abalone na ito, ang mga manonood sa livestream ay nagkagulo rin. Diyos ko, totoo ba yung abalone na yan? Grabe, ang laki-laki. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking abalone. Nang lumitaw ang malaking abalone na ito, bigla ring dumami ang mga tao sa livestream. Mabilis itong umabot sa mahigit 3,000. Tuloy-tuloy lang ang kilos ng iyong mga kamay. Sunod-sunod kang sumandok, at mabilis kang nakakuha ng iba pang mga naglalakihang sangkap, sinlaki ng bote ng Coke. Ang sea cucumber, at malambot at chewy na litid ng kamelyo. Para bang libre lang ang mga ito. Isa-isa mong iniahon, habang hinahalo mo, lalong tumindi ang napakasarap na amoy. Nabamalat sa buong eskinita. Lumipas ang ilang sandali, sunod-sunod ang tunog ng paglunok ng laway. Isang ideya na tila katawa-tawa ngunit makatwiran ng pumasok sa isipan ng lahat ng tao. Paano kaya kung gumamit ng ganito karaming mga primera klaseng sangkap para gumawa ng isang sinangag at ibenta ito ng 10,000? Hindi na nga talaga ito kamahalan. Matapos mong hanguin isa-isa ang mga primera klaseng sangkap, sinimulan mo na ang maselang paghahanda. Kumuha ka ng isang matalas na kutsilyo at marahan mong diniinan ng kanang kamay ang matabang abalone. Hiniwa mo ang mga gilid nito at ibinalik sa banga. Pagkatapos ay hiniwa mo ang itaas at ibabang bahagi nito at itinira lamang ang pinakagitnang bahagi na malambot at manamis-namis. Pagkatapos, ang mga hiniwang gilid ay itinapon din sa loob ng banga. Hiniwa mo ang gitnang bahagi ng abalone. Sama ng ipis na piraso na 3 mm ang lapad. Pagkatapos ay ginawa mong strips. At sa huli ay hiniwa mo ng maliliit at pantay-pantay. Nang masaksihan ng tagpong ito, halos mapatalon sa gulat si Laugaw. Ganito kagandang klase ng abalone. Basta mo nalang hiniwang maliliit, hindi tumigil ang iyong mga kamay sa paggalaw. Tiningnan mo lang siya ng matalim, kung hindi hihiwin ng maliliit. Paano ako makakagawa ng sinangag? Halos masukan ng dugo si Laugaw. Ganito kasarap na abalone, sapat ng kainin ng buo para masiyahan. Pero ginamit mo pa para sa sinangag. Isa itong napakalaking pag-aaksaya. Ang mga manonood sa livestream ay lubos din. Sumang-ayon. Naku po, ang laking abalone, kailangan pa talagang hiwaan sa gilid. Yung mga tinanggal na parte, pwede bang ipa-deliver sa akin para matikman? Yung nasa taas, ang lakas ng kalkulo mo, halos tumama na sa mukha ko. Ang mga tirang ganyan, aabutin na ng libo-libo kapag binenta. Kahit yung mga tira-tira lang, hindi ko na kayang bilhin. Isipin mo, isang mangkok ng sinangag kailangan pang gamitan ng napakaraming klase ng seafood. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito. Habang nakatutok ang mga manonood sa livestream, isinunod mo naman ang sea cucumber at litid, na mabilis mong hiniwa sa maliliit na piraso. Ang husay ng pagkakahiwa, kahit nang hihinayang pa rin si Matandang Gaw sa abalone. Pero nang makita niya ang iyong napakahusay na paggamit ng kutsilyo, hindi niya mapigil ang humanga ng lubos. Sumang-ayon ang katabi niyang assistant, ang bilis niyang maghiwa. Ang mahalaga ay hindi ang bilis, kundi ang pagkakapantay-pantay ng hiwa. Paliwanag ni Matandang Gaw, kung papansinin ninyong mabuti ang lahat ng sangkap na hiniwa niya, halos magkakapareho ang laki ng bawat piraso. Ang pinakasusubok sa galing ay ang litid.
Kailangang palambutan ito ng husto para sumarap. Pero kung masyadong lalambutin, mahirap na itong hiwain ng padice. Kaya dapat sakto lang ang pagkakaluto. Kailangang nahihiwa pa rin ito ng maayos. Habang napananatili ang tamang texture nito, iyan ang tunay na galing. Habang pinakikinggan ang kanyang profesional na paliwanag, kahit hindi masyadong naiintindihan ng mga manonood sa paligid, napahanga na rin sila at sabay-sabay na namangha. Ang makita ng personal ang ganito kahusay na paggamit ng kutsilyo. Sulit na ang aming pagpunta rito. Mabilis mong natapos ihanda ang lahat ng ginayat na seafood. Kumuha ka ng 4 na itlog mula sa ref. At kumuha ka rin ng isang mangkok. At isa-isang binasag ang mga ito. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. At isa-isang binasag ang mga ito. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog. Maingat mong pinaghiwalay ang puti at ang pula ng itlog.